The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FOXCO as one of the founding members because I knew FOXCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FOXCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much needed support to online professionals nationwide. I joined FOXCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine. And that is to provide assistance, pre-training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FOXCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FOXCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Oo nga. Ayan na, Ayan. Good evening, everyone. We're live now. Yeah, welcome to FabStock Friends and Online Professionals. This show is for you. FabStock is brought to you by FabSco, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. Please like our page, facebook.com/fabsco.ph. You may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or visit our website, fabsco.ph. So thank you for our partners, Fabsco Media, Fabsco SMM Team, and Membership Committee. Fabsco members, and of course, the Filipino online professionals industry. And we would like to welcome our co-host for tonight. We have Mr. Shafel and Coach Jayhan with us. Good evening. Kamusta po kayo? Kamusta po ang mga signal natin dyan at mga pinagdadaanan ngayon? Di ba, nasa cafe ako, kaya mas madalas akong nakamute ngayon. Kasi medyo maingay ang background. Hanggang November 22, wala kami internet. Ang saya ng buhay. Oy, hanggang Friday. Ako naman nasa Pampanga, Ze. Kasi ito yung fourth training ko for ITAAS. Ito yung training with PTTC and DTI. So, this is 17 trainings nationwide.
Ang alam ko 2 training na lang natitira or tatlo pa yata. So si Shirlane, si Jane at saka si Janet ang meron pa mga trainings. Pero para siyang ideas na shortened version. Kaya excited ako sa training na to kasi 2 araw lang. O, diba? And I still get to meet the MSMEs nationwide. So, Kung saan-saan ka na nagpupunta at kung ano-ano na ang nasakyan mo, ng Oo bus, nga. na iniwan ng aeroplano. Kulang na lang kabayo. Next year, ganun na. Tama. So excited ako kasi si Bern ang nag-invite sa ating guest today. So Yes. apparently ang ating naging ang tawag dito, ano 'yun? Kasanayan? Nakasanayan. Ayun, ang Nakasanayan. nakasanayan. Oo, pag imbitado mo, ipakilala mo. Ayan, wag So, na nating Bern. pagtagalin. Kahit na busy-busy po ang lahat, we're here right now to really talk about the breadwinner mindset. So they were joined by Sir Sammy, the driving force behind Pill Future Life Mortuary Services. Over the past 5 years, Sammy and his team have helped more than 800 Filipino families find peace of mind with affordable and reliable mortuary packages. Their work is rooted in understanding the breadwinner mindset, the responsibility and dedication it takes to provide for a family while planning for the unexpected. By offering compassionate guidance and stress-free solutions, they help the breadwinners protect their loved ones during life's toughest moments. So let's hear about Sir Sammy's journey tonight and how the Feel Future Life supports families with care and integrity. Good evening, Sir Sammy. Kamusta po? Ayan, that's Hello, good all. evening everyone. Thank you po sa pag-invite sa amin dito. Good Yeah. evening, Yeah. Sammy. Naku-curious ako dun sa breadwinner mindset at saka dun sa mortuary with compassionate, compassionate services. So please tell us more about it at ano ang maitutulong nito, ayan, sa aming mga merong breadwinner mindset. Ayan, napakagandang tanong po, no? So, actually sa experience po namin talaga, ang main concern po talaga dito is yung mga breadwinner natin. So, mapa-offline man, online man. So, since sila ay breadwinner, hindi maiiwasan na may mga sitwasyon na unexpected. Kaya, gusto namin tulungan yung mindset ng isang breadwinner. Ano ba yung mga inaalala nila? Kasi syempre dahil sila yung kumakayod, sila yung nagbibigay ng income sa family. Now, dahil may sitwasyon na hindi inaasahan, may nangyari, hindi prepared yung whole family, nahihirapan financially. So, based in our experience po kasi, yung iba takot sa mortuary, ayaw nilang pag-usapan o kaya close-minded. Yung iba naman parang umaayaw agad kapag naririnig yung mortuary kasi hindi pa naman daw sila mawawala. So sabi Yeah. opo. So sabi namin, actually problema ito ng ng community kapag hindi naka-prepared yung isang pamilya. Yun po yung aming mission na i-promote yung mortuary sa mga breadwinner kasi sila yung inaasahan ng ating ng family. Sila yung inaasahan na magbibigay support sa kanilang mga needs. Okay. Sige, curious lang ako kasi I'm already paying for an insurance, Manulife naman. So, anong difference nito yung Feel Future lang sa regular na insurance na? Kasi most of us na mga freelancers, we have one type of insurance or another. So, what's the difference? Opo, no? Yun minsan talaga yung impression nila na insurance ba ito? Tama po ba? Yun po ba yung Oo. may similarity ba ito sa insurance? Actually po, yung insurance po ay big help din talaga pero hindi po kami insurance company. Ayan. Sounds like lang maybe, but the behavior is different. Kasi po, ang Feel Future Life po ay nag-o-offer ng mortuary services lang When talaga siya. mortuary kasama ang casket, Yes po, pati package anong tawag, embalsam. embalming. Yes Oh, po. sabi ko na eh. Pati ang anong tawag doon? Lamay? Yes po, ayan. Kami po yung nagpo-program ng last Oh. night vigil. Tinutulungan namin sila doon kasi
Minsan talaga based sa experience namin hindi sila makausap ng maayos kasi emotionally ano Iniisip. pa sila, pain. Oo. Minsan pati kape kami rin yung magpo-provide na rin sa first night vigil kasi minsan nakatulala pa sila and nagre-reminisce pa sila ng mga memories and situation. So nakita namin yung needs. Pati events management. Yes po, kami rin po. Ayan, kami yung Oo. tagumpay. Complete Kung yes po, kung nire-request din po ng family ang last night tribute, kami rin po yung nag-a-arrange. Yan. Saint Peter, ganun. How are you different with them? Yes po, commonly, yun po yung ano nila, question nila. Sa amin kasi is ano number one, yung budget. We are so affordable sa pangmasa po. And dahil pinackage po namin to ng almost complete na during Lamay, full package na siya na kumbaga nandun na yung Gusto ko tanongin kung magkano, sorry. sure po. Oo. Maganda po yan. Interesting po yun na question kasi yun yung first thought nila. But we are not saying sa color green. Yes. Oo. So, bali ano po talaga kami yung services. Although, syempre may chapel, look similar. And sa amin kasi is bahay yung viewing arrangement po namin. Paano yung bahay? Oo, ihahaya siya ng 7 days viewing in residence. Ganun po Mas yun. affordable. Yes po, more affordable siya kasi package na kasi yun eh. Kumbaga, compare sa at-need, ang tawag po namin yung kumbaga diretso doon sa funeral, sometimes medyo mabigat sa bulsa nila. That's why we encourage them na habang buhay pa, yung package is ma-avail nila. Yan. Ulit ha? Sige. So, bahay, 7 days, casket, viewing, pati bulaklak. Yes po. Yan. Package Hila and na. all. Oo. Yung Pati yung tarpaulin. paghahatid dun sa libingan. Yes po. Yung, yung lupa. so far, wala pa po kaming lupa. Wala But, pang lupa. Okay, sige. So, may sementeryo pa rin ano. Sige. So, guys, ako curious ako. So, kayo magtanong. Dami kong tanong eh. Actually, ako on my end, hindi ako masyadong makaka-relate because kami kasi sa Islam, diretsyon din. So, may ganun ba kayong service na parang, kasi wala kaming embalming, wala kaming, Mura paligo lang dapat din. yun. Ligo Walang agad. damay. Oo. Except, siguro sa mga kamag-anak ko sa other side, which are the Christian side, so sila yung nag-arrange ng ganun. yes po. Actually, we are looking sa opportunity namin sa mga kapatid nating Muslim. In fact po, meron kaming branch sa Cotabato City. May ratio na ang population is Christian, may population is kapatid nating Muslim. So, tinatanong nila ako, Sir Sam, ano ba ang ma-offer ng Feel Future Life sa mga kapatid nating Muslim? Actually, since traditionally, within 24 hours, nililibing na talaga sila. Kaya I'm still searching ano ba yung need nila na baka ma-provide namin later on. And syempre, ang mga Muslim is minsan sa mga private properties lang nila sila sa mga private properties nila sila ini-interment or nililibing. Yung iba naman may mga private cemetery. So, sabi namin, what if kami yung mag-provide ng ceremony, but as of now kasi meron silang tinatawag na imam. Tama po ba ako? Bawal yun. Oo, hindi pwedeng iba. Yes, so hindi kami makapasok kapag hindi kami imam. So, kaya until now, actually, nagtatanong kami, ano ba yung pwede ng maging part ni Feel Future Life sa mga kapatid nating Muslim. But still, kung i-allowed kami, we can provide a services. Kumbaga, maka-assist man lang kami sa mga bisita o kaya naman, ano ba yung pwede nilang ibigay sa amin na trabaho during wake. Yan. Dapat nakikipag-FGD pala kayo sa mga Muslims at saka hindi lang sa kanila. Kasi alam ko meron ding ibang mga religions na parang, yung mga Jew pala natin. Although konti lang naman ang Jew dito sa Philippines, pero ganun din sila.
Yes. kinabukasan lang din sila kailangang mailibing. Yes po, Diba, within 24 interesting. hours. Kasi hindi sila iniimbalsamo. Although I'm a professional licensed embalmer, nirerespeto namin po yung mga ganong ways or paniniwala. Parang mas interested ako dun sa professional embalmer. Pang-undas na, kwento to eh. Pang horror story. Oo, di ba November pa naman? Opo, katatapos lang, Habol. parang sakto pa. Oo nga, pero hindi ka naman mukhang embalmer. Ang pogi mo para sa embalsamador. Yun po, kasi sabi po ng DOH ngayon, turo po sa amin, alisin na daw po yung pananaw sa embalsamador na nakakatakot, na parang kuba, parang ganun. Parang yun kasi yung impression ng community na kapag embalsamador, kuba, matanda. Nakakainis naman kasi yung mga movie eh. Siguro yung influence ng mga movie, tama po. Oo, di ba? So, ngayon daw po, ang kailangan namin gawin, maging in part, is ayusin namin yung sarili namin how to present to the community as a licensed embalmer na hindi kami dapat katakutan, kundi maging ehemplo po kami or maging inspiration na rin kami ng community na i-aim din ang trabaho bilang isang professional licensed embalmer. Actually, allied po kami ng DOH dahil related po dito ang sanitation, yan, mga ganyan. Yung kalinisan. Ako. Alam mo ba kasi iniisip ko, yung TikTok marketing, alam ko na hindi naman kayo pwedeng mag-makeup ng totoong patay at ipakita sa TikTok. May imagine ko kung magpapa-makeup ako na nakapikit. Totoo po yan, totoo. Kaya nga po, nag-iisip kami ng concept, paano ba natin to i-ere online, no? Na-encourage natin sila since may limitation. Oo, so paano yung approach niyo dyan? Kasi siguro dito na papasok yung online professionals naman na niche. So kung kumbaga mag-hire kayo ng social media manager, paano yung magiging approach ng S&M niyo for a decent and acceptable na marketing na hindi kayo mako-community guidelines? Oo. Tama po. Diba? Yun po. Baka matulungan niyo po kami, baka kayo na po yung sagot sa aming mga pangangailangan. Pwede naman nating pag-usapan yan pagkatapos. Ayan, gosh, discovery call na ba ito? Kasi magagawa naman talaga ng lahat ng paraan. In fact, meron kaming project before. Naalala mo, Jehan, yung Tayo Alerto? Oo, di ba? Ang Tayo Alerto Yes. project ng US-funded na program para ipalaganap yung information about human trafficking. Di ba heavy siya? Pero ang gusto ng, syempre, ng nag-fund ay yung very light yung approach kasi ang target audience mo, mga bata. Nasa mga 14 to 25. Yung mga lumalabas ng bansa nang walang papers, dinadaya ang documents, ganun, di ba? Illegal yung passport or dumadaan sa backdoor. So, nagawa namin siya ng paraan na light lang yung dating ng social media contents. So, sa inyo, marami akong nai-imagine, pero ang mangyayari magiging comedy kasi siya. Di ba? May iba't iba kasing approach. Pero sa iyo, ikaw, personal experience, hindi ka ba kinakatakutan? Yung mga nakakausap mo ba, di ba sinasabi na, buhay pa ako, gusto mo na ako mamatay? Yung mga ganon. Opo, merong iba open-minded, yung iba naman close-minded. Familiar po ako sa ganung sagot na buhay pa ako, bakit ako kinakausap ng ganitong mga bagay. And in that way, that's the opportunity comes in. Kasi nga po, whether we like it or not, doon naman talaga papunta ang isang tao. Yeah. Kaya ang focus natin dito is paano naman yung naiwan, baka mabigla o kaya sa expenses natin, hindi tayo prepared financially or ang gastos ngayon nasa 100,000, depende sa casket, may half glass, may full glass. So the thing is, kawawa yung maiwan kapag hindi talaga sila fully ready financially. Although emotionally, yes, wala naman talagang may gusto nun, but ang aming kailangan gampanan is ipa-open mind. Kung wala sila or close-minded sila, pinapakita namin or kinukwento namin yung mga ibang family na naka-experience na ganun yung nangyari. And may mga family rin naman na naging open-minded. Ito naman yung naging advantage sa part nila. Oo. Actually, tinatawa. Actually, alam mo, morbid yung conversation and nakakatawa siya. But in a way,
relevant siya kasi especially for freelancers na grabe mag-hustle, grabe kasi marami na tayong naririnig na na kwento na bigla na lang, alam mo, bigla na lang nawala kasi ganito yung naging sakit or na heart attack or bigla na yung, di ba, yung hindi ready. So Yes. I think it's a relevant pa din para sa community natin especially. Yung Sure mga sa na lahat. brain aneurysm. Kasi Yeah. grabe mag-hustle ang mga freelancers, diba? At hindi lang sa Oo din freelancers yung rush. community. Totoo, hindi lang sa freelancing community, sa lahat yan. Kasi death is not a matter of if. It's just a matter of when. Ang masama nun, hindi mo kasi alam kung hanggang kailan ka tatagal. Kasi kahit malakas ka ngayon, di ba, pwedeng tawagin ka anytime, split second, wala ka na. Actually, very recently, I had a death experience, death in the family. Pero ayoko na kasing mag-tackle doon kasi medyo fresh pa siya. Kaya nga, dinadaan ko siya sa, sa tawa. In fact, alam mo, Diyan na naiisip ko sa social media content, yung frame na casket, yung iba't ibang klaseng frame nila, parang, what would I look like if I'm dead? O, di parang gusto ko magpa-picture na nakapikit, tapos ipapatong ko yung picture ko dun sa casket. O, di ba? Parang yung yung filter sa TikTok. Oo, 'di ba? Oh, ayun. Oh, ito naman, yung frame na instead na 'di ba yung mga frame sa Canva, yung bilog, yung square, yung picture frame, ito casket siya. Tapos naka-frame ka. Oh, 'di ba may imagine mo na, ayoko tong kabaong na to. Gusto ko yung pink or yung teal or yung whatever, 'di ba? Oh. So, Gumagana yung utak natin. No? oh, 'di ba? Kasi nagkakaroon ka ng ng experience dun sa death mo kahit buhay ka pa. So siguro puwede rin yung mga gano'ng klaseng content sa inyo. Ay naku, tama 'pag naging client natin si Feel Future Life, marami tayong mga ideas diyan. Pero bakit Feel Future Life? Eh, technically Feel Future Death yung binibenta niyong services. Yes po, napakagandang tanong po, 'no? Marami talagang nagtatanong bakit Feel Future Life. Actually, gustong-gusto ko po itong tanungin kasi, kung tatagalogin natin yung Feel Future Life, Pilipinas, kinabukasan at buhay. Yun po yung gusto naming i-share sa mga breadwinner na kailangan nating isipin yung kinabukasan. Although nandito tayo sa moment na we earn more, we work more, but at the end of the day, yun nga po sabi nyo, hindi tayo sure. So dahil mahal natin yung family natin, ayaw natin silang bigyan ng sakit ng ulo pagdating sa financial. So yun lang po yung gusto naming i-emphasize doon na since breadwinner tayo, nagtrabaho tayo at naghirap tayo para sa ating pamilya, so dahil mahal natin sila, ayaw natin silang mahirapan. Time will come kung merong mga sitwasyon na hindi inaasahan. Puwede ba magtanong ng presyo? Sure po. Sure po. So, magkano yung minimum at maximum? Yan, okay. So dito po sa Mindanao, iba-iba kasi ng presyo, no? Sa Visayas and Luzon, actually ang pinakamahal na cost nasa Luzon talagang mababa ang 100,000. Baka wooden casket pa lang 'yon. Pero dito po sa General Santos City, which is nandito po yung aming main office, kaya po ito kahit nasa 50,000, full package na po and full glass na rin po yung possible na ma-serve. May Yan. monthly payment ba yang 50K na yan? Paano ko siya babayaran? Yes po, nag-set kami ng installment basis. Sa ibang term pa ang tawag nila doon is layaway, no? Parang aparador lang, no? Layaway. Okay, but we called it a installment kung okay yung family na may monthly o kaya yung iba naman ang gusto nila mode of payment nila every quarter, yan, or semi-annual or annual. Meron din po kaming spot cash. 10% discount po, lalo na sa mga senior citizen. Okay. Opo, ganun po siya. So, happy din po kami kasi some of our clients talagang nagpapasalamat po sa serbisyong binigay namin dahil yung iba wala talagang idea and yung iba pa nga po nasa abroad pa yung family at walang immediate family na mag-a-assist sa kanila. Pero dahil nandito kami, ine-extend namin, nakaka-help kami kahit na yung mga days na let's say
December 25, o kaya naman January 1. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na Como holiday, walang mangyayari. So, diyan kami nakafocus, lalo na yung whole team namin, na hindi porket holiday, walang mangyayari. So, we need to reachable. Reachable kami 24/7. Actually, nung namatayan kami ng family member, ano yun, 21. So, pinilit namin mailibing siya ng 23. Kasi alam naman namin, magpapasko, sino naman na makikiramay? 'Di ba? And kami rin, ayaw naman namin na tumagal. So, ayun, kaya mabilis siya. So, naiintindihan ko yung point na sinabi mo, na pag mga yan, Pasko't Bagong Taon, lalo na pag may mga hinihintay na kamag-anak, tas walang tao doon. What are the other services that you're offering, aside from that? Pati ba yung pagkain? Kunyari, sasabihin ko, dagdagan nyo naman ng catering, may mga ganun ba? Kung gusto po or wish po yan ng ano, ng immediate family or ng naiwan ng family, yes Oh, po, ginagawa okay. po namin. Yan. Hindi lang po yung pagkain, pati po yung pag-covered. Kasi yung iba, gusto nila i-keep yung mga Yung situation, photo. coverage namin, ipo-photos namin yon lahat. And SDE din sila. yes po. Magaling yung SDU. Malaking tulong. Oo, Yes. ang galing. Yes po. Lalo na rin po yung mga nasa ibang bansa kasi hindi sila makauwi o kaya talagang hindi nila kayang umuwi. So, pwede kami mag-extend ng service namin through online. Pwede silang maka-view or maka-join man lang kahit sa last night vigil. Ina-extend namin yung services namin. Very recently, Zehan, 'di ba nung naglilibing kami, naka-ano kami, naka-video call with closest friends. In fact, ang isa sa mga plano ko noon, mag-create ng community ng Facebook group para nga dun sa mga close friends. Kaso hindi na namin siya naisip. At nung time na yun, nagbibiruan pa nga kami, sabi namin na mga social media manager tayo, next time pwede nating i-offer to as a service. Thinking na, Ayan na. ayan na nga. Ayan Oh, na. 'di ba? Totoo nga. Kahit biro lang yung sinabi ko noon, eto na kasi totoo naman, 'di ba? Tas yung Abuloy pwede rin mag-flash na kayo ng QR code na isa yun sa pinag-iisipan namin, Ah, kahit na oo, umiiyak QR kami, code. isip namin yun. Oo. Actually, may ano, sige, address ko lang din yung, kasi I think na nasagot na ni Sammy ito kanina, pero may nagtanong si Gina sa comments natin, how much po ang package? Monthly po ba kagaya na insurance? So I think we need to clear this up a Oo. little bit. Monthly siya before ka pa kunin ni Lord. No? So parang ikaw yung mag-advance payment. Mahirap naman si Lord yung mag-advance. Or baka kasi baka umabot pa sa point na yung pamilya na yung magbabayad ng monthly. So which is, it beats the purpose kasi ayaw nga natin silang pagproblemahin. So paano yung magiging terms nito? Sige. Ayan po, good news po dahil nakapasa po kami sa standard ng PhilAmLife na AIA na ngayon or American International Assurance. Nakapasa po kami sa kanilang evaluation kaya binigyan po nila kami ng certificate as a insurance provider po namin ang PhilAmLife or AIA. So, kung sakali man na gusto nilang kumuha ng package na buhay pa, whatever happened, naka-insured po sila sa PhilAmLife. So, covered po ninyong natural death, kung sakaling natural death yung naging cause, o kaya naman accident, covered na rin po yun dahil meron po kaming PhilAmLife or AIA. Okay, teka lang, nalito ako doon. So, kunyari, habang buhay ako, kuha ko ng package nyo, and at the same time, insured pa ako. Yes po. Yan. Para, Oh. kaya po, ang mangyayari kapag ang tawag naman nila dito sa Bisaya is simbako, in English is knock on wood, may cash assistance na matatanggap yung beneficiary na nilagay niya. Kung natural death, may matatanggap siyang cash assistance. Ang tawag namin doon is family cash support. Kung natural death naman is may matatanggap din. Pag Yan. aksidente, times 2. Yes po. Oh, ayoko na mamatay sa aksidente. Ayun. So, yun po yung advantage din siguro ng PhilFuture Life. Kaya gusto po kasi namin na talagang makatulong. Kaya nakipag-affiliate po kami sa PhilAmLife. Nice. Okay. Jehan, nag-iisip na ako. Inisip ko,
May additional package pa yon pag yung sinasabi mong may online viewing, may live. Ayan, magandang question po. Dahil meron po tayong separate package, depende sa needs ng client natin. Oh. So, pili lang po yung client natin kung saan ba yung most needed niya during that time. Kasi baka hindi niya naman kailangan ng catering, okay lang. Kung kailangan niya ng catering, okay din. Kung Okay. kailangan niya yung last night vigil, may host, may kakanta, may Ay, MC, gusto niya yon na more siya. entertaining para hindi naman masyadong boring, pwede rin po sa amin sa Phil Feature Live. So, ganun po. Ganun Pwede po pa kami singing ka-flex. contest sa last night. Yes po. Yung iba kasi may favorite song. So, Oo. na tao yung kakanta, ayaw nila recorded. So, upon request, kung kaya Talaga may kumakanta naman talaga sa simbahan, di ba? Like, pag yung, kasi parang may last day na ano pa yan sa simbahan. Ang alam ko, kasi yung mga kamag-anak ko na namatay sa Father Center, I think they had this like program pa sa simbahan. No? para na Hindi rin ko cover niyo rin yun. para na rin kaming wedding organizer. Sabi nga nila kung ang kasal daw pinaghahandaan, dapat din yung laman or buto. Gawa na tayo ng playlist natin pala. Basta gusto ko Bon Jovi, ha? Oo, pwede po. Pwede po yun. Oh, para Bed of Roses yun habang naglalakad silang walang iiyak ngayon yan. Oh, 'di ba? Pero kasi ah, dapat naman talaga it's really something na pinaghahandaan. Kaya lang we are so busy with life, with getting by and surviving, kaya hindi naman na siya masyadong naiisip ng karamihan. But it's good na merong mga institution ngayon ha, na iyan ay nakasama sa service nila. So, yung mga kapwa natin freelancer ha, kalog-kalog ng konti. 'Di ba maganda rin kasi na aside from insurance, ako kasi I'm with Manulife. I've been with Manulife for more than 10 years na. Ang isa sa advocacy ko, financial planning. Pero syempre meron din ako dun sa kabila. Sorry, sa amin nakakuha na ako dun sa kabila kasi nakita ko nga it's really a need, 'di ba? Pero ngayon ko naisip na pag pinagsama mo yung online services for the the benefit of those who are far from the family, mga hindi makakauwi, 'di ba? Yes So, po, totoo po it's yun. really an additional benefit. Talagang added value siya. Yes po. 'Di ba? Although siyempre ayaw naman natin lahat na may gano'n. Correct po. Bern, ang dami kong daldal. Sorry, na-curious ako. Ikaw naman magtanong. Ano po? Subscriber. Ano yung success ko sa mga ano nito, part ng Phil Future matagal na din. And ano lang sir, sa paano mo siya na-insure sa mga breadwinners na yung packages nyo may affordability with quality and care and support sa mga breadwinners. So, pwede ka bang mag-share ng memorable story na naka-impact yung services nyo sa mga, especially sa mga breadwinners po? Yes, Ano oo. po? Actually marami, no? Hindi ko na mabilang yung mga pangyayari, pero one of the most talagang memorable sa akin, yung client namin siya, teacher siya. So, dahil remote area yung kanilang bahay, no? Bukid. Pero nagtatrabaho siya sa syudad. So, ang rules kasi namin kapag maghahatid kami ng bulaklak, ng tarpaulin, ng mga names, ilalagay namin doon sa kabaong, no? Nilalagay pa namin dati. Ngayon kasi printed na. So, dahil remote yon, ang sinabi lang niya is ganito yung bahay namin, dito papasok, ito yung address, pero hindi pala namin na-anticipate na napakabukid pala noon at walang ilaw sa dadaanan. So ako naman, dahil ako yung customer care director, dahil hindi namin alam yung daan at ako yung may sasakyan 4 wheels. So ako na lang yung naghatid. Kasi kung motor, umuulan kasi that time, no? Ayoko rin i-take risk yung team ko na pupunta sila doon nang hindi nila alam yung eksakto. So ako lang mag-isa. So, tanong ako bawat kanto, tanong ako, kilala niyo po ba si ganito, si ganyan? Walang ilaw, ang nag-iisang ilaw lang na nagagamit ko sa daan ay ang
ilaw ng kotse. So, ang left and right ko ay walang ilaw at bangin. At malakas ang ulan. So, umabot ng mga 5 kilometro bago ako nakarating sa dulo at naipagtanong ko na doon pala yung viewing. So, nagulat yung teacher. Sabi niya, "Sir, paano ka nakarating dito? Sinong kasama mo?" Ako lang po mag-isa kasi medyo umuulan kasi kung motor yung gagamitin, baka mabasa sila, masira yung lahat ng package na hinatid namin. So, na-touch siya. At sa sobrang touch niya, hindi ko makakalimutan. Pagkatapos kong i-arrange lahat ng mga kailangan doon at tumatagaktak ang aking pawis kasi yung chandelier ng yung malapit doon sa kabaong, 'di ba po, may chandelier 'yon, may ilaw 'yon, may gasera 'yon, may candle doon. So mainit 'yon pag malapit ka kasi nakaano ka doon sa kabaong. So, dahil pagkatapos noon, pinupunasan ko, siguro nakikita niya. Pagkatapos, sabi niya, "Sir, hindi ko kayang hindi magbigay sa'yo ng tip." Inabot niya yung 200 pesos at kahit anong pigil ko at sabi ko, "Ma'am, wag na. This is part of our services at gusto naming ipa-feel na you care, we care." Bitawan ng client yung kamay ko. Hindi niya daw ako pauuwiin kapag hindi ko daw tinanggap yung 200 pesos. Nakakatuwa. So, gano'n nila ka-appreciate kasi walang pupunta do'n dahil napakadilim, 5 kilometro. Tapos umuulan, putik yung dinadaanan namin. Lumubog. Opo, at possible pa na pwede pa akong ma-shoot sa putik at baka ma-trap pa ako doon. But hindi ko inisip. Pero yung client, yung pasasalamat ng client, hindi masukat. So, for us is a win. Ang dami nating questions ha, wait lang. Sabi ni Edward Christian Gan, "Hello Fapsco family." Hi Edward, thank you for watching. Virgie Benito, "Good morning everyone." Evening na Virgie, baka morning sa'yo. Okay, nice discussion, more learning, more information and education. Godspeed, thank you. Congratulations Boss Sammy. Mukhang hakot mo to Sammy, you're the best. And then, yan ang boss na walang takot mahiga sa kabaong. Oh, na nakangiti. He's an inspiration to everyone who knows his worth. Ah, ang sweet. Pero si Gina is watching, Jehan. How much po ang package? Monthly po ba? Kagaya ng insurance? Ayan. Yan yung tanong ko kanina. Oo. And then Cherry Getomo Lopez is also watching. O, ayan. Marami tayong nanonood. Go ahead. Sagutin mo yan. How much daw monthly ba? Ayan, first of all, we don't claim as a insurance company, no? So, hindi po kami insurance company. We are only a mortuary services company. So, ibang category po yun. So, ang tawag namin doon is installment, pero may mode of payment po yun like monthly, quarterly, semi-annual, and annual. It's very affordable lang naman po. Kung gusto nyo full glass, kung gusto po natin is full glass, 730. Full glass na yun. Meron kami, opo, very affordable. Kasi sa ibang company, umabot po yun ng 7 or 70,000, 90,000, no, depende. Sa amin is 730 pesos lang po per month. 5 years. 5 years. And meron din po kaming 550 half glass. 5 years lang din po. Naalala ko na yung full glass. Yan yung kita yung buong katawan mo. Yes, Kasi po, nakita ko siya, parang ayoko. Nung unang sinabi mong full glass, akala ko glass yung buong ano na parang aquarium. Sorry. Tapos Rosh, parang ano naalala naman, ko, parang ay kaya Nazareno nga. naman yung iniisip Kaya nga ko, Rosh. inulit ko. Kasi naalala ko nga pala yung full glass na sinasabi, yung nasa ibabaw lang. Okay, si Virgie pala nasa US pala talaga, kaya good morning sa kanya. O, di ba? Buti na lang sinabi ko na kung morning sa kanya. Okay, thank you daw sa greeting. O, ayan, Gina. So, alam mo na, yung presyo, murang-mura compared sa kalaban. Di ba? Nunood din si We don't Celeste. promote po na kalaban kasi ano lang po kami, same industry. Actually, nagtutulungan pa nga po kami. Ay, pala. Sorry naman. Ang turo ko nga po sa mga team ko, bawal manira, Ay, bawal. totoo naman yan. Oo. Kasi yung iba talaga, hindi maiiwasan pag hindi sila well-oriented, may behavior talaga na sila para makabenta, kailangan sirain nila yung ibang company. Pero since iisa lang kami na industry, depende sa choice ng family kung saan ba sila palagay. Pero lagi namin sinasabi na i-try nila ang Feel Future Life. Baka doon nila maramdaman yung totoong care. Yee. Yun po.
Ayan, nakikinig. Membership po ang tawag namin doon. Pwede kang mag-avail ng aming installment kung member ka. Yan. Kasi nga po, hindi po kami insurance company. Oh, Yan. Membership po ang term. membership. Membership. Opo. And then yung package po is, ang tawag natin doon is mortuary care package. Yan. Naka-avail ka na ba ng mortuary care package? Yan. Meron po kaming mortuary care package. Yan. Kasi yung iba, ang term nila kapag insurance sila, life plan or life insurance. Yan. So malawak po kasi yung insurance, may non-life and life. So kami yung iyakan portion, yung tagahatid ng kabaong. Hindi rin non-life nga kayo eh. Pero Oh, di curious ba? lang ako, yung sa customer base ninyo, kumbaga, meron ba kayong parang the usual types of customers na kumukuha sa inyo nitong mortuary plans ninyo? Parang may certain niche ba siya na usually ganito yung mga trabaho na mas open-minded sila to get the services that you offer? Sorry po, hindi ko po masyadong narinig. Mahina ba boses ko? Hindi, medyo naputol ka. Feedback coach. Ita-type ko na lang kasi medyo mahina yung internet. Sige, go. Actually, ulitin ko rin yung sinabi ni Jehan. Kung meron daw bang specific industry or specific niche or specific group of people na feeling nyo dun kayo nakaka-relate, dun kayo nakakabenta ng mas marami. Tama ba, Je? Sige, go. Opo. Okay. Number one is ang mga senior citizen. Kumbaga dahil alam naman po natin ang senior citizen medyo may edad na. Minsan kapag kausap namin sila, lalo na kapag love na love nila yung family nila, ang sabi nila, itong pension ko ay gusto ko ikuha ng ng Future Life kasi para to sa sa anak ko, ayan, sa kung sino pa yung niya, yung kine-care niya. Kaya kami love na love namin yung mga senior citizen kasi madali silang kausap pagdating sa ganitong bagay. Meron din naman kaming mga institution or mga groups like mga employee, lalo na po ang mga teachers, no? Kasi syempre ang teachers napapagod, na-stress, pinapadala sa mga remote area. So majority based in our survey and analysis sa more customer na or client and members na nakakaintindi is mga babae and mga teachers and mga senior citizen. Sila yung mas mabilis maka-appreciate. Ay, gusto ko yan. Ay, kailangan ko yan. So, hindi kami nahihirapan mag-explain. Siguro oras na para i-introduce din natin itong service sa mga online professionals. Yeah. No? Kasi it's about time for us. Yun nga sabi ko, define senior citizens. Kasi hindi pa ako senior pero napapaisip na ako ng mga ganito. Bibili na ako ng lupa. Feeling senior. Because the type of jobs that we have in our industry, medyo nagkakaroon tayo ng ng feeling of yung nagiging kampante tayo. Totoo yan. Tama po, tama po. Salamat po dahil open-minded po kayo sa mga ganyang Dati aspect. kaming networker. Ganun po. Kaya open-minded kami. Pero kidding aside, totoo naman talaga. In fact, itong mga bagay na ito kailangang pinaplano. Yun nga lang, dahil karamihan sa atin, andun pa sa stage na konti lang ang sumusobra. And kadalasan, pag may sumobra, ang gusto mo, manood ka naman ng sine, paminsan-minsan, makakain ka sa labas, maka-experience ka ng samgyupsal, or sometimes makalipad ka naman ng ibang bansa, or take your family with you. Kaya nasa-satisfied siya. 'Di ba? Kasi ito yung mga bagay na feeling natin makakapagbigay ng more meaning sa buhay natin. 'Di ba? Spending time with family, creating meaningful vacations, 'di ba? To build the relationship even better. Pero tama ka, pwede namang siguro mag-set aside ng 700 a month. 'Di ba? Para sa mga ganun, para iiyak na lang yung mga kamag-anak natin. Kasi naramdaman ko yan nung nakaraan, isang tawag lang,
In fact, Jehan, ang unang-una kong tinawagan, yung mortuary o yung company na kulay green, kasi kilala ko na yung agent doon. Ang pangalawa na yun kasi, Jehan. Nung una, hindi siya yung una kong tinawagan, family member. Siguro mga pangatlong tawag siya. Pero nung pangalawang beses na nangyari, siya na yung una kong tinawagan kasi parang mas alam ko na yung gagawin. Para pupunta na siya kaagad dun sa ospital. Hindi na kailangan, "Hoy, sino yung mag-aasikaso?" Ganyan. Hindi mo na hahanapin, "Saan ang number ng punerarya, ng ganito? Saan natin ibuburol?" Yung gano'n. Tapos Alam yung mo, may question ako in connection to that. Kasi, technically, yung magbabayad sa inyo nung plan is yung person na yun na nga, mama nawala na. So, do you have like, sa sign up form ba nila, do you have like backup phone numbers or emergency contacts? Or paano malalaman ng family na meron ganito yung tao yung pag hindi namatay, di alam. ba? Oo. Tama po, may experience po talaga kami na ganyan na hindi niya alam. Kaya nga po, ina-advise namin na ipaalam po nila. Kasi minsan, emergency, kumbaga, walang magsasabi, hindi po namin malalaman kung hindi magsasabi. Actually, tinuturuan pa nga po namin sila na kung talagang open-minded at nakikita namin na open siya to discuss more, tinuturo na rin namin sa kanila na i-inform nyo po kung sino yung mga nilagay nyo na possible na dependents dito. And i-inform nyo na rin po sila na kumuha kayo ng ganito, ganyan. At kausapin nyo po sila na para din po ito sa kinabukasan or future ng family, whatever happen, hindi sila mahihirapan. Kasi based po sa experience namin, meron po kaming naging client na wala silang mortuary care. Ang nangyari sa hospital is na-pending, no? Na-pending sila doon dahil walang pipick up sa kanya dahil wala Oo. siyang package. So Mm. mas namahalan sila dahil kada standby doon sa hospital, syempre sa morgue o kaya sa freezer pa yan, mas lumalaki yung charge. Yan. Doon nila na-appreciate na, ay, dapat may mortuary care package pala para may mag-aasikaso pala agad kapag ganito yung nangyayari, lalo na sa hospital. Oo. Totoo po yan. Totoo yan. Yes. Actually, nare-relieve naaalala ko na tuloy. Yan sabi ko kanina ayokong masyadong maalala. Kasi yung mga time na nasa ospital ka, nagbabayad ka ng bills. Kasi ako kasi yun Kasi, ah, tita ko siya, siyempre yung anak, yun yung sobrang ano, devastated, 'di ba? Siya yung hindi makapagbayad ng bills, iyak lang siya ng iyak. So ako, kahit ako rin grieving, ako yung mas of sound mind, ako yung nag-asikaso. So, So parang ano, no? Parang the better recommendation here is wag mong ilagay yung immediate family mo as the contact person or yung hindi niya contact maaalala, ka. Oo, hindi niya na kasi parang, maaalala. kasi direct family, apektado Yes. talaga. So, dapat yung friends or medyo close relatives. Yes, na alam mong makakaalam ka agad. Kunyari, Yes. ako yung anak, ano ba, yung anak ba sigurado magkukuwento kay tita, kay tito, yung ganyan, kay kumare ba, kay kumpare, 'di ba? At saka dapat hindi isa lang, dapat minimum of 5. Kasi hindi mo alam, kung mga marites ba sila. Kung makakaalam ba, kasi baka mamaya useless na kinabukasan na nalaman, oh, 'di ba? At least man lang kung 5 yan o 10, meron at merong ko-contact sa inyo na, "Okey ba yung account ni gan'to, bayad pa ba yan kasi kamamatay lang niya kanina?" Kasi dapat within 30 minutes to an hour. Kasi 'di ba, normally yan 'pag after an hour nabayaran na sa ospital, saka ka pala maghahanap ng punerarya. Tama nga yung sabi ni Sammy kanina, lumalakad yung bill. Although with our experience, wala namang ekstrang bayad yata or maybe because, nakuha siya kaagad within an hour. Parang per day yata yan sa morgue, no? Kaya Grabe nga, kasi yung patatagalin pa ng pinsan araw? ko, Yes, yung 24 hours. pinsan ko, hindi nila na-arrange agad. Parang hindi nila na-contact agad yung serve mortuary, per day yung takbo ng bill. So, Exactly. yung sa plan ninyo, Sam, covered siya yung magiging per day na takbo ng bill or is it within the 24 hours pa lang from time of death? Pagdating po sa hospital, hindi pa po kami connected doon. Pero pagdating naman sa package, libre na po kasi yung pag-pick up, paghatid sa Memorial Park,
libre na po yun, package na po yun, wala na silang gagastusin compare doon sa biglaan. Totoo. May message si Jessica, Je. Sabi niya, when I was in high school, my tita taught me that all documents, insurance, mortuary arrangements should be in a single folder and dapat daw informed ang family. Totoo. Not sure bakit namin napag-usapan yun at such a young age, but it stuck with me. We never saw it as morbid or whatever. Matter of fact lang. Hehe. Totoo naman talaga, di ba? Totoo Kaya nung yan. yun ka na, yung ikaw na yung umangal-ngal, hindi mo na siya maiisip. Ako lang, kahit papaano naisip ko pa siya. Hindi ko alam kung 'pag mas close na, kung maiisip ko pa siya o dahil siguro at that time feeling ko ako lang yung mas malakas kasi talagang nakikita kong ano na, devastated na yung family, eh. Kaya medyo nakapag-isip ako. But I don't know kung anong mangyayari sa'kin ta's wala akong kung may maiisip pa ba ako, 'di ba? Kasi it's something na emotional ka, eh. Totoo. Baka ni kumain, 'di mo magawa, 'di ba? So, Actually, nagawa ko na yan, i-orient ko na si Ayla, yung panganay ko about that. So, parang, ano na lang, kumbaga backup na lang. So, ang magiging backup ko ngayon, ikaw, Rosh, si Jessica, isasend ko na sa inyo yung itsura ng folder na pinaglagyan ko ng lahat ng mga, ng lahat ng mga At alam naman nila, documents Ayla, ko. nasasabihan kami kasi si Jane, ganyan din ang sabi ni Jane, pag may nangyari sa akin, you call Tita Rosh. Si Jane yan, ha? Si Dennis, sabi naman ni Dennis, Rosh, pag hindi na ako nagpaparamdam, hanapin nyo naman ako. Kasi mag-isa lang siya sa bahay, eh. So, buti Oo, na si lang magkapit-bahay na Dennis. kami, o, di ba? Buti na lang magkapit-bahay na kami. Kasi Sami, Nandiyan na kami, si MJ. oo, oo. Mga online professionals kami, we travel a Nasa lot. bahay lang. Hindi naman mga kasama, mga single, mga nasa bahay, syempre walang kasama. So, we make it a point na we check on each other. Wow. Oo, yun yung gano'n naman din na kami ka-close. O tignan mo si Jehan na nasa Zamboanga, yun ang naiisip. Eh, nandito ako sa Yun Luzon, talaga. may gagawa ako. Oy, Ayla, naayos mo na ba? Di ba? Yun talaga yung kabilin-bilinan ko. Yung contact Tita Jess, yung contact Tita Rosh, yung contact Tita Dennis. Yun na yung mga mas makakaalam ko saan ko reach. Anong gagawin? Buyang-buyang pag may nangyari sa Actually, very recently, naiisip ko na yan. Anong mangyayari, di ba? Kasi mahirap, lalo na tayo, organization tayo. Somebody has to step up. Kunyari, wag naman sana ako yung mawala. O, di ba? Or somebody from the core. Yung mga roles natin, Je, alam mo naman. Di ba? Sinong pipirma ng cheque? Yung mga ganyan. O, patay na si Rosh. Charlene, Mas, kayo na lang. O, di ba? Buti na lang ang cheque Usapan natin 10 22. years. Wag mo And signatory. Ito kasi si Sammy, eh. Pero tama po yun, no? Kasi Oo. pa nang magsasuffer kapag hindi sila prepared. Better. Better. Di ba? Ay, Opo. ano ba yan? Thankful po kami kapag ganyan yung mga mindset ng mga breadwinner or ng mga member of the family. Kumbaga, hindi sila mararatel, hindi sila ma-focus kasi baka mamaya may pamana pa pala dapat doon. So, nasa isang lalagyan lang sila. Mamanayan. Oo, yung mga titulo ng lupa, yung mga receivables pala nila, yung may listahan ng may magutang sa kanila, sila na magpapatuloy maningil. Kasama yon, assets nila yon. Yes. Actually, isa din, Rosh, isa din sa palagi kong binibilin kay Ayla, yung passwords ko. Especially ang password ko sa laptop. Pag yung pinapalitan ko yung password ko sa laptop or sa phone, alam nila yung password ko. Kasi paano nila kayo makokontak kung hindi nila kayo ma-reach, di ba? Hindi nila alam saan kayo Dapat pala makontak. sabihin ko, putulin na rin yung daliri ko. Ang ganun sa laptop. Pero sa akin kasi, alam nila, si Sam tsaka ako, masama pag dalawa kaming nawalang sabay, di ba? Oh. So, mahirap talaga. And dapat pala talaga ini-educatein pati bata. Kasi Exactly. hindi natin alam. Oo. Kasi ako, yung insurance policy ko, yes, nasa phone naman, pwede na lang i-check, ang agent nandyan, pero yes, dapat merong planning. Exactly. So thank you for, 'di ba, opening up our minds on this kind of matter. Ito yung mga bagay na kailangan talaga na pag-uusapan para natututunan paghandaan. Tama po. Yan po. Salamat din po. Magpa-fapstock pa ba tayo? Masyado tayong Parang- na-engage.
Parang wala na time sa Popstock, pero nakakatuwa kasi parang it opened um, our eyes na talagang kailangan siya. And morbid kasi siya pag-usapan talaga eh. Nakakaano siya eh, nakakatakot siya sa totoo Actually, lang. hindi ako natatakot pag-usapan, Je. Kasi para sa akin, totoong mangyayari yan. Ang tanong lang kailan. Oo, Exact. kaya lang ako kasi medyo nung sinabi ko sa'yo kanina, 'di ba? Dahil meron nga kaming very recent death in the family experience within this year lang. Dalawa kasi siya sa amin magkasunod. So painful pa siya. Oo, kaya gano'n siya kasariwa. Kaya very light lang yung take ko dito. Siguro kasi naalog-alog na ako ng mga ano past few months. Pero siguro iba yung magiging thinking ko kung noon ko siya, o noon kita nakilala na wala pa akong ganong Yeah. experience. Actually, this year din kasi nagkaroon kami at dalawa, tatlong death in the family. So medyo din ako napaisip na I need to prepare my kids. Yeah. 'Di ba? I need to prepare my kids kasi sooner or later it will happen. Mm. Tapos sabi ni Jessica, Jehan, ikaw gawa ng caption ko ha, grabe naman. Ay, Hanggang oo nga sa pala. Yung paki-cap. caption at saka video. Oo, Jehan, naalala mo nung last time ikaw ang pinag-post ko kasi sabi ko hindi ako makapag-post. Ayan, SMM ka talaga ha. Ikaw ang gagawa ng caption ko para maayos yung grammar, yung English, yan yung Pang instruction. naloob. Instruction diyan. Oh, 'di ba? O kasi gusto ko syempre yung professional pa rin. Hindi yung mukhang kawawa naman si Rochefel namatay na, yung mga ganon. 'Di ba? Ayoko yung masyado ma-emote. Gusto ko yung masaya lang. It's celebrating life. O, 'di ba? Kasi graduate na tayo. Pag namatay ka technically, nakagraduate ka na sa buhay eh. 'Di ba? Kaya nga tayo nagpipilit magpakabuting tao kasi, 'di ba? Pinipigil-pigil mo kahit gusto mo maging marites at maging chismosa. Pinipigilan mo kasi oh, 'di ba? Hindi. Ayan no, sabi ulit ni Sydney, go PFL. So mukhang para sa iyo to, Sammy. And then sabi ni Jessica, Jehan, please, wag ikaw ang gumawa ng layout ko. Ay, si Raquel ang layout. Please lang, Jehan, wag ikaw. Raquel, asa, nananawagan ako sa iyo. Ikaw ang gumawa ng layout ko. Salamat, Jessica, for reminding that. Si Raquel Asa lang po ang pinapayagan kong gumawa ng layout. Social media graphics. Okay. Wala yung kalapati at saka walang ulap, please lang. Ayoko po. Hindi ko naman binanggit yung kalapati. Pinaalala pa. Pero alam mo sa part yan ng package na pwede ninyong i-offer para magkaroon kayo ng partnership with freelancers na online workers. Naghang Yung yata si layout, Sammy. Ay, naghang si Sir Sam. Sammy, ano kung saan ka siya? pa naroroon? Gabi. Sir Sam. Sammy. Ay, naghang siya. Pero part yan ng siguro partnership na pwede nating i-offer. No? So, di ba nakaisip na naman tayo ng bagong partnership opportunities? Oo. Na yung layouting, na may friend kasi ako na talagang meron ng naka-prepare na template yung mortuary services. Binalo mo. At siya mismo, kasi graphic designer siya and arte ang mga graphic designers when it comes to Pagawa ko layouts. kay Raquel. Binalo. Ayan na, bumalik na si Sammy. Ayan. Ayan na. Pick mo na, Je. Yung question na. Ate. Hindi, ang banggit ko lang kanina sa before ka naghang, parang part ng service niya siguro na pwedeng i-offer as partnership with mga freelancers is i-offer niya yung layouting na services na yung mas maganda naman, mas kaaya-aya na medyo siya, celebrating life talaga. Kasi usually common denominator sa mga graphics pag may papay is kalapati and clouds and balloons, di ba? Oo. Ayusin naman yung layout. So, pwede kayong mag-hire ng social media manager for that. At saka graphic artist. Graphic artist. At saka ini-imagine Video ko rin yung po. GIF. Yung pumipikit-pikit na Oh, yes po, totoo po. Oo, 'di ba? O ayan ha, meron na kayong mga suggestions. Sabi ni Jessica, PFL partner tayo sa plano namin nila Jehan na wake and funeral organizer. Oh, Wow, yes po, please. pa. Yes. Wake and funeral organizer. Very nice. O, 'di ba? Gumanda ang tawag. Actually, naisip ko nga yung afterlife care. Opo. 'Di ba? Pwede po. Yes. Caring for your afterlife. Ha? Yes. Grabe. Wow, ganda po, ang ganda.
Mhm. Diba? Marami kang nakuhang inputs ngayon. But really, we are very much welcome to partner with you. Just let us know kung kailan tayo magsiset ng ating meeting. 'Di ba? Kung Sure po. kailangan nyo ng tulong with regard to content, social media marketing, graphics, ang FAPSCO ay maraming team of online professionals na nandito lang. Wow. Yes. Oo, we can also do trainings. Ayan. So, sa mga marketing team nyo, kung kinakailangan. So, Wow. message nyo lang kami. Okay? Nako, masyado tayong nalibang. At, Jehan, na ano na naman natin as usual, natabunan naman natin si Bern, na nahimik na naman siya, pasensya na Bern. Sabi ko, pagod Okay lang ako. po. Pero pagod pa ako nito, Sammy. Wow. Di ba nakita mo naman kanina? Pero, pag nag-uumpisa na kasi talaga yung conversation, lalo na pagka-interesting, meron lagi tayong extra source of strength na ewan kung saan siya nanggagaling. Correct po, correct. Nag-enjoy sa chika. Ano, Bern? Nag-enjoy po sa chikahan. Nag-enjoy I sa heard chika? nag-learn po ako sa inyo. Oo nga, napansin ko lagi kang nagle-learn, pero minsan makichika ka, agawin mo ang mikropono. Okay, meron pa Yun tayong na. takeaway para dito bago natin tanungin si Sammy sa kanyang parting message, Bern? Sige po. Ako rin po is really number one. It's really, I hope many Filipinos, especially, yun nga, kinakampay ni Sir Sam, yung mga breadwinners. I guess they are, sa breadwinner, merong quality and character na gusto natin prepare tayo, organize tayo sa mga nangyayari din sa buhay natin, work-life balance. So I hope more Filipinos will be educated about these mortuary packages. And also I've learned na very important that we always write our ayun nga passwords kanina, yung ako may isang ano talaga ako lagayan lahat ng mga documents, insurance, and plus yung na-appreciate ko yung 5 pala dapat sa family. I don't dapat 5 family yung ini-inform na mo na, "Oy, eto yung package ko ha, dapat alam niyo 'to." Na para in case of emergency, not only direct family but as well as your friends. So I'm so thankful with Sir Sam to really open our minds, and I hope sa audience din natin sa online community na nakikinig ngayon, madami din silang natutunan and hopefully to share about this Future Life mortuary services. Yun lang po. Thank you. Thank you, Bern. How about you, Je? Yun nga, it really just, yung topic natin tonight, although what is siya, in a sense, and if ano ka, superstitious ka, hindi mo siya gustong pakinggan, but ako super duper superstitious and paranoid ako. But then my paranoia has led me to this type of future-proofing my kids. Kumbaga, hindi siya planning, hindi siya ano for me. It's really future-proofing my kids para, kasi the fear of death for me comes from a point of view na paano yung mga anak ko pag wala na. So, if you are a freelancer, an online professional, na may mga anak, this is part of future-proofing your kids, planning your afterlife. Yan. Thank you, Jehan. O, ayan. Sammy, it's going to be your turn. Meron ka bang parting message sa mga nanonood ngayon, lalo na sa mga nagtanong kanina, paano kanila makukontak? If they are interested to take your service, papaano kanila makakausap? Wow. Thank you so much po first of all sa segment natin, Popsco Co-op. And of course, sa mga interested po, thank you so much. Pwede niyo po kaming ma-reach out through our Facebook page, Feel Future Life Mortuary Services Company. So, yung logo po namin, yung may 3 dahon, yun po yung aming main page. And sa mga gusto rin po magkaroon ng extra income as a breadwinner, yung iba po kasi gusto magdagdag ng extra income nang hindi na maglalabas ng pera. So meron kaming Feel Future Life Sales and Marketing. So ino-offer din po namin yun sa mga gustong mag-side hustle or mag-sideline. Ayan. And thank you po sa mga clients and members po namin ng Feel Future Life na patuloy pong nagtitiwala sa Feel Future Life, and asahan niyo po na mas lalo pa po namin pagbubutihan, lalo pa po namin gagalingan at iingatan ang tiwala at ang aming serbisyo. Ayan, so gusto ko rin pong i-highlight na soon, magkakaroon din po kami ng sariling chapel.
So, para mas mapabuti pa po namin yung aming serbisyo. So, yun po yung tagline namin as You Care, We Care. Thank you so much Sami. Naisip ko kung kailangan nyo ng partnership na organization, mukhang pwede nating pag-usapan yan in the future para sa FAPSCO kasi medyo marami-rami kami mga members Luzon, Visayas, Mindanao. Wow. And yung freelancing community, marami kasi yan. And Wow. I'm sure they will appreciate it kung merong nag-iisip, 'di ba, ng future nila. Pag hindi na nila kayang mag-isip for themselves. Yun Yeah. lang naman yung mahalaga, 'di ba? Like yung binanggit nga ni Jehan kanina, na kami mismo nagsasabihan, o pag nawala kami ganito. Kasi sa online industry, normally sa bahay ka nagtatrabaho. So ang community mo wala sa loob ng bahay, nasa labas. Dahil kami medyo malalayo kami sa isa't isa, kahit na malayo, we can coordinate, 'di ba? Pwede kayong magtawag, pwede kaming organize ng group call, kung ano man yung maitutulong sa mga friends. Kasi the FAPSCO family is really very, very tight. Lalo na yung mga malalapit sa isa't isa, yung mga kasama namin sa services, yung mga officers, yung mga nagvo-volunteer, mga libreng trabaho yan ng FAPSCO. So really very close to each other. So malaking bagay na alam namin na yung mga friends namin ay pwede makatulong pag yung mga pamilya namin ay umiiyak na lang at hindi na makausap. So malaking bagay. Sige, mag-usap tayo sa mga susunod na panahon. Burns, ikaw na ang bahala. Mag-set up ng time with Sammy. And I thank you everyone for joining us tonight. Ang daming mga nagtanong, nakigulo, diba, dito sa ating segment. Hindi ko na-expect na maraming interesado, 'di ba, sa afterlife care. Ayun. So thank you so much for being with us. Meron pa tayong nanonood galing sa US, 'di ba? Si Virgie Benito. Thank you so much for being here and watching us tonight. Again, ang FAPSCO po or ang FAPS Talk, syempre is brought to you by FAPSCO, a Filipino online professional service cooperative for and by online professionals. So please watch us again next Wednesday, same time, 7 p.m. to 8 p.m. At if you haven't liked our page yet, you can just simply go to facebook.com/fapsco.ph. You can also find us in Instagram and also our website, fapsco.ph. We have our pre-membership education seminar every Monday at 7 to 8 p.m. Just go to our website and click the join button para naman malaman nyo ano yung naghihintay sa inyo pag sumali kayo sa FAPSCO. Diba? So yun lang po muna. Magandang gabi sa inyong lahat and see you again next week, same time, 7 p.m. Bye everyone! Bye. Thank you so much, Sammy. Thank you, Sammy. Thank you so much po. Thank you so much. Rosh, pahinga ka na.